kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado? Yun lamang nabanggit nga sa ni Gutese. At sa kanya pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako Yun. So, dapat naman talaga humarap siya. Di ba? Ganyan din po yung hamon nila kay Vice President Sara. Sumagot ka, humarap ka. Sinagot ni VP Sara, humarap si VP Sara. Abay na tamimi sila at hindi nila alam kung ano na ang kanilang itatanong nung humarap si VP Sara sa mga patawag nila. Anyway, isang maulang araw sa atin lahat mga kababayan at sana po yung mga kababayan po natin na ngayon ay patuloy pa po na sinasalanta ng bagyo, sana po kayo ay ligtas at panalangin po natin na sana mapabilis yung mga tulong na hinihingi po ninyo, sana agarang po makakarating lalo na po sa Cebu dahil sila po nakita natin na talagang tinamaan yung mga kababayan po natin at nakita po natin kung ano na naman ang resulta ng kawalan po ng implementasyon ng flood control na ito. Resulta ng mga pagnanakaw sa flood control, nakikita po natin sa iba't ibang probinsya tuwing may bagyo, tuwing may malakas na ulan. Na dahil sa kawalan ng flood control, ang bilis umapon ng tubig, ang bilis kumalat sa mga kabahayan dahil ang pera, pondo na dapat sa mga flood control ay binubulsa ng mga magnanakaw na politiko sa buong Pilipinas. At dito po natin lagi makikita na tayo po ay nire-remind ng kalikasan na dapat po kayong lumabas. Tama na, sobra na. Dapat na po kayong magsalita. At dapat uwakasan na po itong pagbingi-bingian, pagbulag-bulagan ng nakaupo sa gobyerno at sinasabi na wala po silang kinalaman. 5,500 flood control. Patuloy po tayong nire-remind ng kalikasan. Kaya Bongbong Marcos, kamusta naman ang investigation nyo sa ICI? At kasabay po ng mga nakikita nilang sobrang baha sa iba't ibang parte ng Pilipinas, particularly po yung mga talagang sentro ng bagyo, nagkaroon sila agad ng press conference at tila ba nagpakitang gilas na kasama daw po sa kanilang recommendation na kakasuhan ay itong si Secretary Bunuan. Pero hindi pa rin natin, mga kababayan, naririnig ang pangalan ng isang Martin Romualdez na kasama sa inirekomenda na dapat kakasuhan. Anyway, marami pa tayong pag-uusapan ngayon at bago natin simulan itong magandang interview po ni Corina Sanchez with Senator Marcolita. Mga kababayan, confirmed di umano ang rally ng Iglesia ni Cristo 15, 16, and 17 at posibleng aabot pa ito ng 18 or 19 kung sakaling may nakikita pa silang pagdami ng tao at sinasabing punuin daw po itong Quirino Grandstand or EDSA. So yan po ang isa sa pinaka-inaabangan natin ngayon na magkaroon ng official na statement ang Iglesia ni Cristo. Sa ngayon, wala pa pong official statement ang Iglesia ni Cristo. And narinig po natin yan sa ilang mga kaalyado natin. Si Miss Cathy Binag nag-announce. Of course, si Attorney Harry Roque nagsabi rin po. At may isang nakita po tayong post mula kay Dr. Lee na nagsasabing confirm ito. Pero in a way, hanggat hindi po nagsalita ang Iglesia ni Cristo, mananatili pa lang tayong nagbabantay, nag-observe kung ano po yung mga susunod pa na mga update sa mga ganapang ito. And of course, sa katapusan po ng Nobyembre, hindi lang po itong mga dilawan o mga kaliwa yung gagawa ng Trillion March. Ako nakikita ko may ibang grupo pa na talagang lalabas at hindi po ito kaunti or hindi po ito basta-basta, mga kababayan po natin. Lalo na, nagpahayag na po yung mga retiradong sundalo na sila po ay lalabas na dahil hindi na po nila kayang sikmurain ang bagsak na ekonomiya, bagsak na stock exchange at bagsak po na turismo dahil po sa korupsyon na ginawa ng gobyerno na pinamumunuan ng isang Bongbong Marcos. Okay, simulan po natin dito kay Senator Marcolita, mga kababayan. To confront, for example, anybody, Gutesa, for example, I want to confront my accuser, di ba? That's true. So, yeah, kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun. Hindi ko naman kaya sagutin yung para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay
if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro na sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi So alam mo itong si Lacson, mga kababayan po natin, no? Eh talagang mayroon po itong ambisyon o mayroon po itong pakay kung bakit tila ba atras abanti po ito sa kanyang pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. And of course, wala namang ibang option ngayon sa kanila sa majority. Dahil lahat naman po sa kanila nakita naman natin walang kakwenta-kwenta at hindi naman karapat-dapat na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Actually, nung nalaman ko na itong si Lacson ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee noon, kapalit ni Senator Marcolita, okay ako. As investigador police, ako naniniwala na ito po ay hindi kayang suhulan, may credibility at magiging tapat ito sa investigation. Pero nung nakita na po natin yung takbo ng investigation, wala na. Iba na yung tinutumbok nitong direksyon. At tila ba iniiwasan niya na mabanggit itong si Martin Romualdez. Ito yung nababanggit si Martin Romualdez, mga kababayan po natin, abay gumagawa po sila ng eksena nitong si Tuta Soto para malihis ang isyo. Itong si Bendalo, Erwin Tulfo, ganun din po yung kanilang eksena. Itong si Risa Ontiveros. So obvious yung kanilang eksena. Dahil kasunod niyan, kapag mabanggit si Martin Romualdez, magtatanong po sila na malihis lang ang isyo. And nahalata po yan ni Senator Marcolita, mga kababayan po natin. Pero nagulantang po sila nung lumabas itong si Master Sergeant Cotisa. Kaya napilitan po siyang mag-resign bilang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil wala hindi niya po nagawang pigilan ang pagsalita ni Master Sergeant Cotisa at itong si Tuta Soto. So talagang tuta sila ni Martin Romualdez. Dahil sa dami ba naman ang pera ni Martin Romualdez, mga kababayan po natin. Ngayon, babalik itong si Ping Lacson at sinasabi niya na iimbestigahan po kasama si Martin Romualdez and Saldico. Sabay niya daw po itong imbitahan. Alam niyo, mga kababayan po natin, obvious po ang kanilang pagiging tuta at pagko-cover up. Bakit ko nasabi yan? Kasi kung saan wala na po si Martin Romualdez at Saldico sa Pilipinas, ngayon po nila imbestigahan. Ngayon po nila ipatawag. May mga sampinang po sila na pinadala kay Saldico. Pero hindi na po mahanap si Saldico. Wala na po sa Pilipinas. At sa totoo lang, mga kababayan po natin. At kahit yung nire-recommenda ni Senator Marcolita na yung dalawang nagsabing sinungaling itong si Master Sergeant Cotisa, hindi daw totoo yung statement ni Master Sergeant Cotisa. Itong si John Paul Estrada at si Mark Tiksay na tagabilang ng mali-malitang pera na dinadala kay Martin Romualdez o itong kay Yap, kay Congressman Yap at kay Saldico, abay wala na rin po sa ating bansa. Nasa Chile daw po sila. So nagchichill-chill na doon. Bakit sila nagtago? Bakit sila nagtakas? Kung gusto nilang panindigan na tama ang kanilang sinasabi at mali yung testimony ni Master Sergeant Cotisa, bakit sila nagtakas? Diba? Kaya sabi nga po ni Colonel Cruben, kaya ganito na lang sila kadesperado na atakihin, birahin itong si Master Sergeant Cotisa. Kasi po, talagang mabigat yung kanyang mga binitawang statement, lalo na yung involvement ng isang Martin Romualdez. Tuloy tayo, mga kabayan. nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity. Grabe, no? So tingnan nyo yung sinabi ni Senator Marcolita. Wala siyang mapapala dito. Pero mayroon siyang
baga malaking sakripisyo sa kanyang pagsasalita. And now, dahil sa problema ng notaryo na yan, na hindi niya naman alam na hindi pala yung abogado, hindi pala si Attorney Espera yung talagang nagperma, ito ngayon ang ginagamit para sirain yung kanyang credibility. So, ibang klase po yung mga tao ngayon na talagang ayaw nilang humarap o ayaw nilang mailabas ang tunay na involvement nila. Kaya pilit nila na sinisiraan. Itong si Master Sergeant Cotesa. Imagine mo kung hindi na bulgar ni Senator Marcolita, ibig sabihin tuloy-tuloy po yung kanilang pagpropaganda sa social media gamit po itong PR firm. Diba? Siniraan si Marcolita, siniraan si Congressman Mike Defensor, no? And of course, itong si Master Sergeant Cotesa. Pero wala po silang nagawa Hindi nila kayang harangan. Ito na ngayon. Mga kababayan, nabisto sila. At kilala ni Senator Marcolita, nasa gobyerno pala, no? Yung may-ari nitong account na ito, na bulgar na. Pero hindi pa napangalanan. Sabi nga ni Senator Marcolita, darating yung panahon na papangalanan po sila. Idoda ko nga, baka yung mga may ingay na itong umaatake kay Vice President Sara, baka sila po yung may hawak ng PR firm na yan, mga kabayan natin. To falsify, saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung abogado. Wala naman nagpapakita And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siya ang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada. Ayan po mga kabayan po natin. From my own experience, sabi ni Corina Sanchez. Di ba? So may mga nagsasabi pa, hindi naman ganon. Di ba? Si Corina Sanchez mismo, na-experience niya Passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnonotaryo? Iyan siguro, baka hindi nagtatrial yun, baka wala sa korte. Yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock session. Former Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan ba niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin? Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages
coming to his office. Baka hindi rin niya Naku mga kababayan po natin, kapag yan ay ginawa ni Senator Marcolita kay Ping Lacson, sigurado, sasabog yan sa galit si Ping Lacson. Eh, alam mo naman yung mga otak ng mga tao na to eh. Kaya ako malaki po yung pagdududa ko dito kay Ping Lacson. Lalo na yung gusto niyang malaman kung nasaan ang location ni Master Sergeant Gutesa. Tapos kailangan niya pa mag-connect sa mga dating Marines para hanapin si Gutesa. So ano yung kanyang purpose? Bakit niya kinukuha yung mga kopya ng CCTV? 'Di ba? Bakit hindi na lang sila mag-focus doon sa testimony ni Master Sergeant Gutesa? At kung siya ay magaling naman talaga na investigador, malalaman niya naman ang katotohanan na bakit kailangan niya pa pagmanmanan ang kanyang kapwa senador. At sabihin niya pa yan sa mainstream media para palabasin na itong sila Marcolita ginatungan si Gutesa para masira po ang credibility ni Marcolita at ni Gutesa. Yan po yung purpose niya eh. So, parte po ng isang propaganda itong si Ping Lacson para sa akin. Para sirain si Marcolita as si Master Sergeant Gutesa, mga kababayan. mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Mas less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang resto, Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil di naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. So malaking kahihiyan kasi yung kanilang inabot, mga kababayan po natin, na gusto nilang makakuha ng mga negatibong impormasyon para maipakalat at sabihin na itong Senator Marcolita ay talagang parte ng paglabas ni Master Sergeant Gutesa. Pero wala po eh. Nakikita natin na organic po yung paglabas ni Master Sergeant Gutesa. At sabi nga po ng mga retired na mga Marines, protektado nila itong si Master Sergeant Gutesa at hindi sila papayag na may masamang mangyari sa kanilang kabaro na gusto lang magsabi ng katotohanan, lalong-lalo na sa issue po ng korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Ito na nga po yung resulta ng pagbida-bida nitong si Rapi Tulfo at si Risa Hontiveros. Sila daw po yung inaasahan na malakas na magiging kalaban ni Vice President Vice President Sara, sabi po ng Okta Research Survey. Itong dalawa na ito, na pwedeng ipantapat lang po sa tandem ni Vice President Sara at ni Senator Pongo pagdating po ng 2028 national and presidential election. Yung sabi ko, itong mga Tulfo na ito, itong pagmamalinis nila, itong mga pagkukunwari nila, yung pagiging anti-China nitong si Risa Hontiveros, ito po yung kanyang gustong mangyari. No? Kasi gusto nilang gamitin ng mga isyo, yung pagiging pro-China daw ng mga Duterte, kaya siya ngayon ay kumukontra sa China at pagpapasikat sa mga investigation ng pugo na ito at kung ano-ano pa, no? Mga kababayan po natin, itong si Risa Hontiveros. Pero hindi kasi effective itong mga drama nila na anti-China dahil nakita naman po ng sambayan ng Pilipino. Kung walang China, paano tayo? No? Wala tayong gagamitin na ibang produkto dahil ang produkto na nandito sa Pilipinas is made in China. At hindi naman po mananakop yung China, kundi sila po dyan lang po sila sa issue ng West Philippine Sea. At again, ang problema na yan dyan. Problema po yun ng presidente ng Pilipinas. Kung paano siya makikipag-negotiate sa usapin ng West Philippine Sea, mga kababayan natin. At yung pagbida-bida ng atin ito coalition, Risa Hontiveros, at kung sino man na mga pink dilaw, hindi po yun effective. Yung pagsasalita ni Tariela, pagsasalita ni Gibo Chodoro, pagsasalita po nitong si Browner, hindi po yan effective. Dahil ang usapin sa West Philippine Sea ay usapin ng foreign policy natin na yung makakapag-resolba lamang ay si Bongbong Marcos sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap bilateral meeting sa presidente ng China. Anyway, nakipag-shake hand naman daw po itong si Bongbong Marcos at handa naman siya na makipag-usap sa China. Which is parang ayaw mangyari nitong si Gibo Chodoro. Anyway, mga kababayan natin, puntahan naman po natin itong si Claire Castro. Di ba? Magkakaroon po ng investigasyon sa Dolomite.
So, syempre, ano pang aasahan natin? No? Sasabihin nila na walang kinalaman dyan si Bongbong Marcos. May separate na power, may separation of power ang Malacanang at ang House of Representatives. Alam nyo yung mga ganyang klaseng palusot, gas-gas na po yun. Impeachment ni VP Sara, pagpapadala kay President Duterte sa dahig, yung paghahalongkat nitong sinasabing joint venture ng pamilya ni Senator Bongo at ng mga Diskaya, lagi nilang sinasabi, walang kinalaman si Bongbong Marcos. Putang ina, pati budget nga na pinirmahan niya, sinasabi nila, wala siyang alam, wala siyang kinalaman sa nangyayari pagnanakaw. Pero siya ang pumirma sa budget. Ito, pakinggan niyo po mga kabayan po natin. Super deny na naman ang number 1 na tagapagsinungaling ng Palacio de Polvoron. Yusek, the House of Representatives is set to investigate the Manila Bay Dolomite Beach project on November 17. Lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach project? Unang-una po, muli, papaalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging trabaho at gagawing mga hakbang ng House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach, yan po ay kanilang trabaho at hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari natin po talagang maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila, at kung nakapek. Ay, baka yung baha sa Cebu ngayon, ha? Baka mamaya sabihin nyo, Dolomite Beach yung dahilan dyan. Di ba? Ito sa kalikasan ng ating bansa. And follow-up lang din po doon sa Dolomite. While it is a Ang kulit mo, mamaya, high blood na naman yan. congressional initiative po, no, yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Some saying it's around 300 to 500 million peso ang nagastos. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, aimed at putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control corruption. Tumpak, ang ganda ng tanong mo, sir. Mabuhay po kayo. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Wow, mga kababayan po natin. Yung sinasabi ni Claire Castro na walang kinalaman si Bongbong Marcos, hindi ito pamumulitika. Ito po ay isang pag-amin na si Bongbong Marcos, mga kababayan, ay napakahina at weak leader. Tandaan natin, siya po yung presidente. At lahat ng mga investigation na mangyayari sa Senado man, sa Kongreso, Ombudsman, NBI, PNP, may kinalaman po ang presidente. Bakit? Lahat po yan ay problema ng ating bansa. Bakit 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 niya sabihin na hindi siya pwede makikialam? Kung may nangyari bang anomalya o corruption dyan sa Dolomite na yan, anong gagawin niya? Tatahimik na siya, hindi siya gagawa ng action. Siyempre gagawa siya ng action. Ngayon, kung gustong imbestigahan nitong mga kongresista, gaya nitong si Ridon, no? Mukhang baklang itong mga kaliwa na ito, mga kababayan po natin, no? Napakabobo. Sinasabi na walang kinalaman ng presidente. Paano nangyari, no? Ibig sabihin, ang ginagawa pala ng kanyang mga alipores, ng kanyang mga kalyado, hindi niya alam. Tapos sabihin niya wala siyang kinalaman. Hello? Sino pang maniniwala sa kanila na walang kinalaman si Bongbong Marcos at hindi ito parte ng kanilang propaganda para mag-cover up or ilihis ang isyo sa usapin ng flood control? Inakita nyo naman ang Dolomites. Ilang bisis na po yan na sinasabi nyong baka, bagyo, malakas na alon, tumatayo pa rin. Kung yan ang nagpapabaha, sigurado aapo yung tubig dyan. Dahil sa dami ng tubig, aapo sa Dolomite. Hindi sana wash out na yan. Lumalabas kasi ngayon na gusto yung siraan yung mga gandang legasiya ng Duterte administration, parang bumabalik pa po sa kanila Dahil kung titingnan natin, sa lahat ng social media o sino mga kausap natin, galit na galit po sila kapag sinasabing paano pa imbestigahan pa daw yung Dolomite Beach. Magsasayang po ng pera yan Hindi ba pwede makikialam si Marcos Jr. dyan na magsasayang naman ng milyong-milyong pera ng taong bayan para sa isang investigation na wala namang kinalaman sa mga matitinding pagbaha ngayon? Wala namang kinalaman yan sa anomalya ng flood control na ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala namang kinalaman yan Ito yung matindi. Dapat bilisan nilang investigation. Sabi ni Bongbong Marcos, hindi daw pwedeng bilisan ang investigation. Dapat gawing tama. Hindi ba pwede natin gawing mabilis at tama?
yung oras na igugugol po nila sa investigation dyan sa Dolomite, gawin nilang, itotok nila doon, i-focus nila doon sa issue ng corruption para magiging mabilis at magiging tama. At bilisan na nila na ipakulong si Martin Romualdez. At ang sinasabi ni Chavit Singson, oy, imbestigahan niyo po yung Ilocos Norte kasi nandun yung mga anomalya ng flood control, substandard and cost project. Dahil ang kontraktor doon ay kaalyado ni Marcos Jr. at mga Diskaya. Ang salite, ang tindi rin po doon, ang sinasabing substandard sa mga proyekto. Iba gusto niya rin imbestigahan. Yun ang yayaring baha sa Cebu na lagpas bubong ang tubig. Sinasabi dahil yung mga flood control doon na hindi nang pagawa. Baka pwede kayo mag-imbestiga dahil yun ngayon. Ang malinaw na nakikita ng taong bayan na talagang palpak dahil bumae. Bakit yung Dolomite? Hindi ba pwedeng ipatigil ni Bongbong Marcos yan? No? Siya naman, nakita niya naman na napakaganda yung nangyari sa Dolomite Beach. O ipatigil niyan, putang ina, bakit kayo nag-imbestiga? Pwede yan sabihin yan eh. Bakit hindi niya pinapatigil yan? Bakit inahayaan niya lang? Kasi sila yung may gustong paimbestigahan yan. Super deny ka pa, Claire Castro. Hindi po masabihin kapag pinaimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap o nagawa nung nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as political. Ano paimbestigahan? Wala namang anomalya. Parang Talagang gagawa pa rin ng palusot itong si Claire Castro. hindi naman po yata tama yan. Ibig sabihin po nun, kapag hindi na ginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama naman po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyon, Putang ina, mga kababayan po natin, 3 taon na sila sa administrasyon nila. Kung saan sumabog yung issue ng pagnanakaw sa flood control, tsaka nila isasabay yung investigation sa Dolomite. Pwede nyo naman imbestigahan nung pag-upo ni Marcos Jr. kung nakita niyang may anomalya yan. Bakit ngayon? Bakit isabay mo sa flood control? Diba? Nakaraan, nagbaha naman. No? Kaya inahanap natin na saan yung pinangako ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control. Oh, bakit hindi nyo itunuro? Dahil pala sa Dolomite, kaya pala hindi effective yung 5,500 flood control. Di ba? Pwede nyo na pa-imbestiga. Bakit hindi nyo ginawa? Bakit ngayon sinasabay sa anomalya ng flood control? Kaya nabibisto ng taong bayan na sila po talaga ay namumulitika. At si Bongbong Marcos, yung nasa likod ng lahat na ito. Impeachment ni BP Sara, si Bongbong Marcos yan. Yung pagpapadala kay Tatay Digong, si Bongbong Marcos yan. Di ba? Investigation sa Davao. Itong pagdawit ngayon kay Bongo, lahat yan, sa kanila yan. Sinong maniniwala pa na wala silang kinalaman? Obvious, no? Na kung yung administrasyon ni President Duterte is war on drugs, corruption, na kababayan, and marami pa, no? Yung sa kanila, iisa lang yung kanilang goal. Burahin ang mga Duterte sa politika. War on Dutertes ang agenda ni Bongbong Marcos. Kung kayo po ay pumapabor sa aking sinasabi at nakarating kayo sa topic na ito, mga kababayan natin, paki-like naman. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman po kayo. Tuloy tayo. ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-iimbestiga. Thank you po, Yusek. Huling tanong mula kay Bella Carriazo, Philippine Star. Good afternoon. Ma'am, yung sa pagbaba ng peso naman, although na-mention nyo na rin na in-expect nyo na mag-improve, pero considering ma'am nasa holiday season tayo and expect natin na mas maraming mga OFWs na magpadala, so hindi ba alarming yung na-breach na niya yung 59 level despite nga yung efforts ng government na i-boost yung confidence para sa mga investors natin? Muli, sabi nga po natin, ang detalye po ay ibibigay po natin kay Secretary Go or sa DepDev at sa Sagutin mo, besh. DOF. At hindi po ako maaari makapag-speculate dahil mas may alam po ang nasabi kong mga ahensya. But still, Walang alam ha. Pero no, mukhang hindi pa naitanong ng mainstream media dito kay Auntie Claire na magkakaroon ng zero remittance po sa katapusan ng buwan ng Nobyembre ang mga OFW natin. Lalong iiyak yan, mga kababayan natin. Si Claire Castro, kapag malaman niya, ay putang ina, may zero remittance na naman yung mga OFW. Takutin niya na naman yung mga OFW na yan. ano pa lang po ngayon, October. So, malayo pa po ang Kapaskuhan at magiging maganda naman po siguro ang mga remittances mula sa ating mga OFWs. At yung Talagang magugulat ka, may zero remittance, hindi pa naitanong sa'yo.
Diyan ka na naman sigurado sa sabog sa galit, Auntie Claire. Ano magiging negosyo na darating na Pasko? Ma'am, balikan ko lang po yung Dolomite Wala nang negosyo dahil bagsak nga yung ating ekonomiya eh. Beach. Meron po ba kayong Mag-resign na lang talaga si Bongbong Marcos. categorical answer na hindi ang Malacanang behind? Kasi for sure ang mga Oy, mainstream media! Tangina nyo, sinasabi na nga ni Claire Castro eh, na wala silang kinalaman. Bakit kayo hindi naniniwala? Mamaya, ibabalik na naman sa inyo. Bakit di ba kayo naniniwala sa sinasabi ko na walang kinalaman si Bongbong Marcos? wala ba talagang kinalaman? Ang bihira ka naman. Siyempre, matik na yan. Mainstream media gusto talaga nila paaminin si Claire Castro. Pro Duterte magsasabi na Malacanang ang behind dito sa effort na imbestigahan itong Dolomite Beach. Bago sila magsalita niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach. Matik na po yan. Alam mo, ibalik natin yan kay Claire Castro. Sino ba ang presidente? Aba? Kung alam niya namang walang anomalya dyan, alam niya naman na maayos, maraming tao yung natutuwa. Maraming natutuwa sa Dolomite Beach. Maraming inis dahil gusto nilang paimbestigahan at parang gusto nila ibalik yung basura dyan. Maraming naiinis, maraming galit na nga sa mga ganyang klaseng investigation na yan. Tapos sabihin mo na patunayan mo na. Ayan ang kay Claire Castro, mga kababayan po natin. Lagi niyang hinahamon na patunayan niyo muna. Bakit pa? Bakit pa patunayan ng taong bayan? Nakikita na nga yung kawalang silbi ni Bongbong Marcos eh. Kaya para ma-divert ang issue, yung mga gandang proyekto ng Duterte, imbestigahan natin. Dapat imbestigahan nyo rin yung Boracay. Dahil project din yun ni Duterte. Rogue. Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang Pangulo ang behind dito, hindi naman po yung nakatwiran. At bakit ka na naman nagagalit? fair naman po yan sa Pangulo. So patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito. Nandiyan na sa mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo. obvious na guilty po itong si Claire Castro. Habol na tanong po mula Yung hindi pa po nakokontento sa ngayon, Galit na. patuloy ang pagtatrabaho ng administrasyon at ilang mga ahensya para po matugunan ang issue na ito. Nandiyan na nga po, binalita ko kanina, yung pag-auction ng mga nakuha mga sasakyan mula sa mga diskaya. Mga diskaya. Auction nyo talaga yan dahil ninakaw yan eh. Nandiyan po ang pagsasampa ng mga kaso sa mga nasasabing sangkot. Ito na po ay Nasaan si Martin Romualdez? isa sa pinakamabilis na aksyon na maaaring gawin ng Ay, pinakamabilis ha. Pero tama ba yan? Kasi hindi daw pwedeng madaliin. Baka magmali. Kailangan daw gawing tama. Huwag mas madali. administrasyon. At Trabaho. kung may ibibilis pa, magbigay po sila ng suggestion. Yung suggestion namin, ipakulong nyo si Martin Romualdez. Suggestion ni Manong Chabet, imbestigahan yung Ilocos. At sabi po ni Congressman Kiko Barsaga, mag-resign ka na, Bongbong Marcos. So ito po makikita natin, mga kababayan natin, na talagang hirap na po. Tingnan yung mukha ni Claire Castro. Tumanda na po yung pagmumukha niya dahil sa hirap na hirap po siya magpalusot at depensahan yung ginagawa po ng nasa administrasyon ngayon. And puntahan natin ito, sinasabi nilang Tulfo and Hontiveros daw yung ipantapat nila kay BP Sara. Okay? Good luck sa dalawang bida-bida. Mga kababayan po natin, kanina nag-briefing na naman sila and of course, nagkaroon po sila, karagdagang update natin, ng recommendation na kasuhan itong si Secretary Bunuan. Tama yan. Kasuhan yung Secretary Bunuan. And kung ako naman kay Secretary Bunuan, dapat ikanta niya na kung sino po yung mastermind. Hindi pwede na siya lang po ang isakripisyo. Kagaya ng ginawa ng NBI, sinabi niya talaga na napilitan siya mag-resign dahil sa parang hindi magandang puwersa na gustong magbigay ng utos sa kanya na hindi alinsunod sa kanyang mandato bilang NBI director. Kaya napilitan siya mag-resign. Tama yon. Dapat pag mga ganyang klaseng bagay, mga kababayan po natin, sabihin niya na ang totoo. Pero muna tayo, balitang showbiz. Yon na, mga kababayan natin. Balitang showbiz muna tayo. Aba, may matinding pasabog pala, mga kababayan po natin. Itong si Anjo Eliana, dito po, kay Senate President Tito Soto, nakakala mo perfect na senador, perfect at mabait. Yun, ang dami daw kabit. Diyos ko, mga kababayan po natin. Hindi galing sa atin yan galing po yung kay Anjo Eliana. So,
Good morning. Ano ba yung latest update natin dyan kay Tuta Soto, sir? Baka mayroon kang bagong pasabog dyan. Balita ko, may mga pakabit-kabit daw ikaw na issue, sir. Pasok, Anjo Iliana. Tito Sen. Yan, Box. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Sino ba yan, sir? Gusto mo i-reveal Maganda ko ba yan, na sir? mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Yan. Yan po, mga kababayan po natin. Nako, mukhang masisira yung karir nitong si Tito Soto, mga kababayan po natin. May kabit pala ito, di umano. Sabi ni Anjo Iliana na matagal niya ng kaibigan at kasama po sa Bulaga, buong bansa, lubog sa baha. Alam mo yung mga nagkukunwaring matino, mga kababayan po natin, yung hindi nagmumura, kunwari, talagang napaka-formal, ayan, nabibisto po ang inyong mga katarantaduhan at kaling yan sa inyong mga kalyado, kaibigan, na ngayon ay pinagtatraitor nyo. Kaya itong mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, i-connect na naman ang balitang showbiz na ito. Dahil mga kababayan po natin, sila po ay pari-pari yung pag-ugali, mga budol, sinungaling. And para si Bongbong Marcos, kunwari lang napaka-formal itong si Lisa Tanas. Tapos malalaman mo, singhotera pala. Singhotera pala yung mga ito, mga kababayan natin. Kaya ako sa totoo lang pabor ako dun sa nagsabi na di baling palamura, huwag ka lang mapapamura araw-araw sa hirap ng buhay, sa corruption na nangyayari at mga cover-up at kasinungalingan na ginagawa ng Marcos administration. Kaya dura lang tayo sa palamura. At least may resibo, at least may ginagawa, at least may mihora, at lahat na kanyang sinasabi ay ginagawa niya. Di baling isakripisyo niya ang kanyang sarili. Handa po siyang magpakulong, o ayan, pinakulong nila. At least, ginawa niya ang tama para sa ating bansa. Itong mga magagaling magsalita, magaling magpangako. Ito, wala talagang ginawa, kundi puro pagnanakaw, mga kababayan. And speaking pagnanakaw, balikan natin, i-remind po natin ang sambayan ng Pilipinas. Ngayon, sa Bong. Tingnan niyo po itong ginagawa niyo. Habang kayo ay sinasabi yung gawin nating tama ang investigation, wag natin kailangang madaliin. Tingnan niyo yung sitwasyon dahil sa kawalan ng implementasyon ng mga proyektong flood control. Cebu, nilubog sa baha. Nakapokus sila sa Bulacan Ang daming mga substandard at ghost project sa mga probinsya, hindi nila tinutukan. Pihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Sana, Bong, pinaghahandaan nyo, Bong. Mahigit 5,500. Yung kawawa po yung mga ordinaryong tao. Yung pinakarason yan, ay mga politikong mga magnanakaw. Nagkakaba, alam nyo ba yung sabi ng mga binaha na yan? Minsan hindi daw po nangyari sa kanila yung ganyang kalakas na baha. Ngayon lang. Flood control project ang natapos na. Wow, saan yung flood control mo, Bong? Marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Tingnan nyo po, grabe ang baha na nangyari, mga kabayan po natin. First time daw po nangyari sa kanila. Na sinasabi nila, wala naman daw pong flood control na pinagawa dyan. So yan ang dapat imbestigahan. Itigil nyo po yung investigation yun sa Dolomite Beach. Hindi dahil ayaw namin malaman kung may anomalya ba talaga, may corruption talaga, o may mali talaga dyan sa pagpapagawa ng Dolomite Beach. Ang ayaw namin, magsayang naman kayo ng pera na nakita naman ng taong bayan na maayos yung paggawa, maayos yung pag-implementa, at hindi po nawawala ang pera ng taong bayan habang buhay nandyan na pong Dolomites at wala na pong basura. So, imbis na gawin nilang investigation, magsasayang sila sa pera sa walang kakwenta investigation, unahin nila yung mga baha na ito sa Cebu, baka sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Ano yung rason kung bakit binaha? Dahil ba sa nawawala at binulsa yung mga flood control? Yan ang gusto malaman ng taong bayan. At wag nila hanapin yung mga taong nagsasabi ng katotohanan. Huwag nila pag-initan yung mga taong nagsasalita at lumalaban lang sa corruption. Imagine mo ngayon, mga kababayan po natin, ang sabi ng PNP,
Lahat daw po ngayon nananawagan ng mapayapang kilos protesta. Makiisa sa mapayapang kilos protesta ay minamanmanan nila. So, ibig sabihin, isa na po tayo sa kanilang minamanmanan. Dahil tayo po ay laging nananawagan na ang lahat na sambayan ng Pilipino na galit na, lumabas po kayo. Ipakita nyo ang galit nyo sa pamamagitan ng paglabas sa kalsada, pakikisa sa mga kilos protesta. Pero ang remind ko ay hindi gulo, kundi yung kapayapaan, mapayapang kilos protesta. At ulitin ko po, no, hindi natin kalaban yung mga pulis. Ang mga pulis nagtatrabaho lang po yun. O, tama yung sinasabi, nagbabantay lang po sila. At yung mag-deploy sila ng 15,000, alam nyo, kulang pa yan. Kung milyong-milyong Pilipino yung makikiisa. Diba? Kulang pa yan para i-secure nila yung milyong-milyong Pilipino. Dagdagan nyo pa, hindi pa sapat yan. At kung matutuloy ang sinasabing rally ng Iglesia ni Cristo, at may nakita akong nag-confirm, mga kababayan natin, I think ito po, si Miss Cathy Binag. Confirm ang rally ng Iglesia ni Cristo 16, 17, 18. So 3 days. Confirm na po yan, mga kababayan natin. So, yan, dapat mag-deploy kayo. Lahat ng mga police, i-deploy nyo po dyan para walang manggulo. Kasi ang Iglesia ni Cristo at kung sino man yung makikiisa sa rally na yan, ay sigurado walang hangaring gulo. Isa lang ang yung kanilang hangarin dyan. Mapanagot ang mga magnanakaw, Martin Romualdez, Saldico, at yan, Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung ang Iglesia ni Cristo ba ay mananawagan ng Marcos resign. Hindi lang ako sigurado yan. Dahil wala pa naman silang announcement Pero pagka, syempre, no, UPI yan, maisog yan, o nandyan yung mga Duterte supporters, matik may Marcos resign. Pero kung Iglesia ni Cristo, kung wala silang Marcos resign, respect na lang natin. Dahil sila, mukhang sila po sila yung organizer dito Sila yung organizer sa event na ito. Anyway, abangan natin yan. Gaya ng sabi ko, wala pang confirmation mula sa Iglesia ni Cristo. Antayin natin yung kanilang official statement. At yan lang po muna yung ating update, mga kababayan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung kayo po ay nakarating sa katapusan ng video ito, huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa subscriber. At kung ikaw ay talagang masugid po natin na taga-sunod, taga-subaybay, paki-like naman ang video po natin, mga kababayan. At mabuhay po kayong lahat. Lahat po na nagtatangkilik ng ating mga reaction video, ating live stream, tumutulong sa anumang paraan, financial man, o yung sa pagpapanood ng ads nito, maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at kaisa nyo po ako sa inyong advokasya na wakasan ng korupsyon. Ipakulong ang mga magnanakaw sa ating bansa. Maraming salamat po and God bless everyone.